kakaibang nangyayari kay Robin Padilla. And baka makalimutan ko, may nag-checka sa amin na nag-leave daw ito sa group chat ng PDP Laban. Sir, teka muna. Ikaw ang Vice President ng PDP Laban. Si Pangulong Duterte po ang president ha, kaya lang syempre ikinulong nga po sa The Hague. Ikaw bilang pangalawang Pangulo ng PDP ang dapat tumatayo ngayon as interim president. Tama ba, mga kababayan? Ikinulong ang presidente, parang classroom lang yan eh. Okay, ang inyong presidente ng classroom ay nasuspende, siguro nangopya or nangodigo. Ikaw mo vice president, ikaw ang 'di ba, ang magli-lead sa inyong classroom para walang maingay, hindi makalat, 'di ba? Well-behaved ang mga classmates nyo. Kung meron kayong mga class contributions, iintindihin mo 'yan kapag may meeting ang mga officers, ikaw ang mangunguna diyan, 'di ba? Ikaw ang magpe-preside ng meeting malamang. Kung wala ka, then yung secretary. Oh, bilang ganun din po, wag na tayong lalayo ang ginagawa ni VP Sara. Kapag noong okay pa sila ni Ngiwi M ay kailangang, 'di ba? Kapag si Ngiwi M ay Makati ang dapa-dapa at kailangang bumiyahe abroad, maglakwat siya at happy-happy ang buhay. Siguro sa abroad nga talaga nakakapag-enjoy ng kalayaan ng pagpupulveron si Ngiwi M. Ay si VP Sara yung 'di ba yung officer in charge ng Pilipinas, tuwang-tuwa tayo noon nung okay pa ang unit team, nung bago-bago pa hindi pa natin nalalaman na ang babaeng ahas pala ang presidente natin sa Pilipinas. So, Robin Padilla, ikaw ay umalis di umano sa group chat ng PDP. Teka lang, baka may mga nagsisipag-message. Sabi ng aking ate, yung mga cashiers ko nga sa SM noon, college graduates. Tapos, kasi manager yata itong ate ko ng dati sa SM or mataas ang katungkulan. Nabasa ko lang mga kababayan. Tapos yung senador na gagawa ng batas ay hindi nakatapos. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo mga kababayan, kailangan talagang repasuhin ang sistema sa Pilipinas. Kasi kung katulad niyan, walang mataas na qualifications para sa ating mga legislators or mga gagawa ng batas, hindi magiging mataas yung kanilang performance, 'di ba? Ang standards kasi nga po kahit sa pangulo ng Pilipinas, kay ang qualifications ano ba? Kailangan marunong ka lang bumasa at sumulat, hindi naman sinabing kailangan tapos ka ng kolehiyo. So may mga nuisance candidates, pansin niyo may mga tumatakbong parang may mga aning-aning bilang presidente kapag presidential elections, parang may mga sapak ang ulo nakakatakbo. Bakit may mga nuisance candidates or mga walang kwenta at parang may mga aning-aning or may mga ting-aling o may katok? Kasi nga po, allowed sila na mag-file kasi qualified sila. Bakit? Lagpas 40 ang edad, yun isa sa qualifications. Marunong bumasa at sumulat. Hindi man lang sinabing dapat man lang sana nakatapos ka kahit na 4 na taong, 'di ba, program in college or kurso. Dapat degree holder ka man lang, dapat nga may master's degree. Dapat nga board passer o kaya pasado ng bar. Kasi pangulo ka ng Pilipinas. Kapag ikaw naman ay gagawa ng batas, dapat man lang sana nakapagtapos ka ng kolehiyo, kung hindi man kurso about, 'di ba, law or political science, basta makapagtapos ka man lang walang ganyang qualifications. Basta marunong ka lang bumasa at sumulat. Kaya tayo may mga politikong artista, ano ang kayang gawin yan? They're only enjoying popularity. Kaya malaki ang chance na manalo. Si Pacquiao, anong alam ni Pacquiao? Square inch. Hindi makapagsalita ng maayos. Hindi natin nilalait ang kanyang pagiging matigas ang dila. Pero, Diyos ko, well, nagkaroon naman siya ng master's degree daw somewhere in Makati. UMac ba yun? Honorary degree lang naman yun or whatever, di ba? Pero ba't ganun? Okay, anyway, going back, Robin Padilla, ikaw ay umalis sa pagiging vice president habang si Pangulong ng PDP. Kung kailan medyo nayanig ang PDP dahil ikinulong ang presidente ng PDP, nasa dahig.
Bakit? Ang palusot, pakinggan niyo yung palusot muna ni Robin Padilla, mga kababayan. Makinig kayo kasi binalita. Okay, makinig kayo. Nagbitiw bilang opisyal ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban si Senator Robin Padilla. Si Padilla ang umuupong Executive Vice President ng partido. Sa isang pahayag, sinabi ng mambabatas na ito ay upang matiyak na mas epektibo niyang magagampanan ang kanyang tungkulin bilang senador. Anya, para umano ito sa kabutihan ng partido at sa mga mamamayang Pilipino. Pero paglilinaw ni Senator Padilla, mananatili siyang aktibong miyembro ng PDP laban. Nagbitiw ang lulo nyo. Marami ng sablay ang lulo nyo. Okay? Hindi niya na-push, hindi niya na-persuade ang Senate for federal form of government. Nung tumatakbo yan, top 1, right? Top 1 si Robin noong 2022. Rank 1 sa Senate. Kasi ang galing niya eh. Alam nyo, napanood ko at nakasama si Robin sa mga grand rally ng Uniteam. And dahil nga maka-Duterte siya and maka-VP Sara, parang ano siya eh, guest candidate ng Uniteam. Hindi siya part ng Uniteam, yun ang pagkakaalam ko eh. Pero, kapag nagsasalita si Robin, parang may time limit. So, hinahayaan silang magsalita ng 5 minutes, mga ganon. Si Robin, nakikita ko yung pagbagsak ng mukha niya, parang nalulungkot na nagagalit kapag kinakat siya kasi gustong-gusto siya ng tao. Happy siya na nagsasalita, 'di ba? At nakikisalamuha sa mga nanonood ng mga grand rally ng 2022. So sabi ko, bakit naman binabaso si Robin? Kaya lang ganun talaga, no? May time limit. So after 5 minutes of your speech, pagbigyan mo naman yung iba. Si Robin talagang popular noong 2022. So, we were hoping na magagawa niya ng paraan na mai-push ang federalism kasi hindi nga nag-succeed sa panahon ni Tatay Digong yung federal form of government. At yun yung pinangangalandakan ni Robin noon. No? Yun yung kanyang plataforma. Ay ano yung mga plataforma ng iba ngayon? Kailangan lang ng doktor sa Senado, kailangan ng teacher sa Senado, mga ganun-ganun lang. O kaya ay lalabanan ng korupsyon, hindi nga. Hanggang ngayon, no, may corruption pa rin naman. So, si Robin, one time, nag-live sa loob ng Senado yung asawa niya. Nagpa-IV, nagpa-intravenous gluta, IV drip. Kaya nagpapaputi si Mariel, nagpaturok ng gluta sa loob ng opisina. Anong klase yung... Never mind that, nag-live si Maria sa bahay nila, lumabas ang putotoy ni Robin. Ted man lang, at least nakakita tayo ng libreng puto. Okay, but ito, bakit mo ba't mo iiwanan? And there's a cheka na nag-leave ka na sa GC ng PDP. Kung magiging aktibong member ka, ba't ka umalis, Robin? What's going on? Pumunta ka pa nga ng dahig. Alam niyo mga kababayan, hindi isa si Robin ang pinagbibintangan natin, pero sa panahon ngayon, parang dapat tayong mag-ingat sa lahat. Nung araw, yung isang araw bago umalis, or umuwi galing Hong Kong, pauwing Pilipinas si Tatay Digong, yung mga napag-uusapan sa loob ng hotel room in Hong Kong, nag-leak. Sino kaya ang nagchuchu? Lahat pwede nating paghinalaan. Aware si VP Sara na merong nagchuchu sa Hong Kong. Okay? Kung ano man yung pinag-uusapan, sensitive na bagay, na ititimbre. Sinabi ni John Vic Remulla nung in-interview siya, right? Kaya nga si Manang, si Amy Mangga, tanong kay John Vic eh. Dinideny naman ni John Vic, pero syempre, recorded na sa interview niya na may nagli-leak ng mga info at napag-uusapan. Pinag-uusapan kasi doon na huwag muna uuwi si PRRD, pero gustong-gustong umuwi nga ni Tatay Digong sa Pilipinas, hindi rin nila napigil. Pero ganun nga po, wala kasing extradition treaty ang Pilipinas at sa China. So safe si Tatay Digong kapag ka nasa Hong Kong, hindi siya pwedeng, di ba, bitbitin, arestuhin at ipauwi, piliting iuwi sa Pilipinas. Hindi nakinig si Tatay Digong sa mga advice na yan, pero ayun nga po, biro nyo, 7,000 pulis ang dineploy para lang makapture si Tatay Digong sa Manila,
sa Davao, may mga nakaabang na, 'di ba may mga paikot-ikot na nga doon sa residence ni Tatay Digong sa Matina. So, talagang grabe yung preparation ng pulis, madakip lang si Tatay Digong. Okay? And yun nga po, may mga nagli-leak ng info. We're not saying that it's you, Robin, pero sino kaya? Ngayon, itong si Padilla, ito pa, another strike niya mga kababayan. Ano? Inendorso niya si Francis Tolentino. Take note ha, isa ito sa magiging, si Tolentino, isa sa magiging judge sa impeachment ni VP Sara. At sa tingin ko, boboto ito ng yes. Okay? So hangang-hanga si Robin kay Tolentino. Di ba ang usapan? Anong sabi ni Tatay Digong? Pag-usapan natin mamaya si Tatay Digong. Anong sabi? Duterte lang dapat ang i-endorso. Right? Duterte. Kung sino yung 10 in-endorso ni PRRD, yun lang. Well, may dadagdag na dalawa. We were hoping for Hornasan. We were hoping for Gonzales. Diba? And then si Camille. And then si Aimee. Oh, ay ayaw natin kay Aimee. Ewan ko, baka gusto niyo si Aimee. Okay, walang problema. But Robin is endorsing not Camille, but Tolentino. Si Tol, si Dilawan, yung nagdadala ng mga naguhubad na babae sa stage. Yung mga nagsasayaw ng malaswa. That's Tolentino, di ba? Kaya nalait-lait yata yung campaign ni PRRD noon kasi nagpapasayaw siya ng mga nagtotwork, mga nakapanti. Dilawan si Tolentino, pakinggan niyo si Rob. Ano ang nagpahanga sa'yo kay Senator Tol Tolentino? Masipag, matalino, kapagkumbaba. Talaga siyang public servant talaga siya. Number 61 sa balota, Senator Francis Tol Tolentino, ang tol ng bawat Pilipino. Ano ang nagpahanga? Tolentino is part of bagoong alkansya ng Pilipinas ni Marcos Jr., di ba? Tolentino ay nasa bagong alkansya ng Pilipinas ni Ngiwi Jr. Bakit ka nag-i-endorso ng taga-kabila, Robin? Okay. Another strike. Pakinggan nyo, ini-endorso si Aimee. Well, wala tayong magagawa. Kung may pera si Aimee, kayang magbayad eh. Manang, tapatin mo ako. Pinoy, lagi akong tapat sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin sa Mindanao? Ang pangalan ko, ang may ibig sabihin sa Mindanao. Pangalan? Aimee. Ay? Infrastruktura. M? Modernisasyon. T? Elektrisidad. E? Ekonomiya. Tapatan. Tapatan. Tapat na kaibigan. Tapat sa bayan. Iboto si Senator Aimee. 39 sa balota. Senator Aimee Marcos. Inendorso mo na nga si Aimee na galing sa kabila. Inendorso mo pa si Tolentino na taga-kabila. Well, sabi nila, wala namang problema. Robin can endorse, 'di ba? 20 candidates. May mga nagsasalita ng gano'n. No, 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 effing no, 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 no. Ang sabi ni Tatay Digong, Duterte +2. Oh, ang inendorso ni Robin taga-kabila. What? Alam niyo, tapos may mga vlog pa si Robin na naglalabas sa kanyang bathtub nung nasa The Hague. Minsan, Robin, hindi namin masisi yung ibang tao. Baka mamaya ikaw yung jahas. Baka kaya ka sumama sa The Hague para makapag-chuchuk ka rin. Baka kung ano man ang mga pag-uusapan sa ICC or nandun ka. Baka mamaya, di ba? Tiwalang-tiwala si Spock, Harry Roque at si Miss Marley ka nag-uusap sa dahig, ay nandun si Robin, narinig pala to. And Robin, bakit ka nag-resign as Vice President? Top 1 ka. Wala si Tatay Digong, Vice President ka pa. Balita ko, nag-leave ka pa nga sa GC ng PDP. Dami mong sablay, Tol, ha? Tol, ano ba siya? Utol, hudlum. Dami mong sablay, ha? Hindi mo na, binigo mo na nga kami sa, you could have persuaded, di ba, other senators to support you
Lalo't nanalo ka, tas puro mga unit team candidates ang nanalo nun. 'Di ba? Wala kang nagawa. Lito Lapid, hindi mo siguro nayaya. Artista rin yun. Pacquiao, hindi mo nayaya na suportahan ang federalism mo. Tapos sumasama ang loob nyo sa mga congressmen kasi ang mga congressmen kung todo bigay ng ayuda, kayo bilang senador hindi kayo nakakabigay ng ayuda, so hindi kayo mabango sa tao. At hindi ramdam ng tao, ano nang batas ang nai-push mo? Ano nang bill ang naiakyat mo and napirmahan ng presidenteng ngiwi or bangag para makatulong sa buhay? Ano nang ginawa mong batas sa tagal-tagal mong senador, magtatatlong taon na? 2022 nanalo yan. Tapos ngayon iiwanan mo ang PDP. Hindi naman daw, miyembro pa naman daw siya. Pero bakit ka mag-step down? Bakit ka magre-resign? Ikaw ang nilulook up. Hindi kaya nagkakagulo rin sa loob ng PDP, mga kababayan? May power struggle ba dyan? May nag-aagawan ba ng leadership? Tapos Robin, you can't stand it? Hindi mo kaya ang power struggle sa loob? Ikaw ang pinakakilalang personalidad ng PDP. Yang si Tolentino na ine-endorso mo, dating taga-PDP, at umalis, lumabas, traidor, right? Umalis si Tolentino. Iniwanan niya ang PDP. Nakalimutan niyo? Umalis si Tolentino sa PDP at ngayon nga, nasa kabilang parlor na, inendorso naman ni Robin. Mabuti hindi ka tumatakbo ngayon, Robin, bilang senador. May 3 taon ka pa. Pero anong klase itong performance mo? Ikaw ang dapat tumatayo bilang leader ng PDP, iniwanan mo, nakakulong si PRRD bilang president ng PDP. Anong klase itong ginagawa ni Robin? Parang may something. Right? Siguro meron din siya nakikitang hindi okay sa Duterte. Ano sa tingin nyo? Pa-comment pa sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.